Hello mga ka-guardmates. Ayan, magandang umaga sa inyo mga ka-guardmates. Napakatagal na ulit bago ako nakapag-video. Ngayon na naman ulit. Kaya yan. Ngayon, bagong gising ako kasi galing kaming Christmas party kahapon sa aming church. Pero ano lang yun, sa couples ministry namin. Ayan. Ngayon mga ka-guardmates, magapay mata ko. Hindi ko alam bakit. Nakakatamad kumilos ngayon, mga ka-guardmates. Grabe. Pero, di ko lang pinag-iisip ako, magsiservice pa ba ako? Kasi nag-ano ako nail tech yan. No? Nail technician. Ayan. Ngayon, mga ka-guardmates, ikikwento ko lang sa inyo kasi dati, hindi ko ma-enjoy yung mga ganong magamata ko. Yan, hindi ko na-enjoy yung mga ganong event. Yan. No? Kasi nga dahil nga dati may GERD, hindi ko ma-enjoy dahil syempre pag may party, may kainan. Ayan, no, may kainan pag may party, tapos may kasayahan. Hindi ko masyado na-enjoy yung mga ganon. Ayan, hindi ko na-enjoy kasi nga syempre pagdating sa kainan, iisipin natin, baka bawal yung handa na kakainin ko dun sa party. Tapos, pag may mga ganyan, may mga kasayahan, tulad may mga pag-games, ayan. Pag may mga pag-games, iisipin mo, baka mapagod ako sa games na gagawin, ayan. No, pero kagabi, yun, thank you Lord naman, no. Dahil nga ako ay magaling na. Sa mga hindi po nakakaalam, no, sa mga bago pa lang dito sa akin channel, nagkasakit po ako ng GERD simula 2017 hanggang 2019. Ayan. Ayun, magaling na po ako sa GERD. Ayan. Magiling na po talaga ako sa GERD. Ayan. Mahilig na rin po ako kumain ng maanghang. Pero may mga pagkain lang din akong iniiwasan bukod sa hindi siya maganda sa katawan, no? Pwedeng bumalik ang ating acid reflux. Ayan. Tapos, ayun na, heartburn. Yung heartburn, napakahirap pong maramdaman. Ayan. So, kinakain ko na ang lahat ng mga masasarap. Pero, ang ayaw ko lang kainin ngayon, yung masyadong mamilky, ayan, maasim. Mga soft drinks, hindi talaga ako nagsa-soft drinks, mga ka-guardmates. Ayaw ko talaga ng soft drinks, ayan. Kape, di rin ako masyado nagkakape. Ayaw ko rin naman ng kape. Ayun, yung mga maasim lang tulog ng mangga, kamatis na pula. Pero kumakain ako madalas ng kamatis na color green. Ayan, maganda po siya. Hindi umaano yung tiyan ko doon. Ayan. So, lahat ng pagkain, kaya ko nang kainin. Ayan. Ang dinala kong pagkain kahapon, shinare namin, no? Chicken pineapple. Ayan, kinain ko din yun. Kasi yung pineapple naman doon, di naman maasim matamis. Di ba, may tira pa nga dito. Ayan, mga ka-guardmates, ano kaya? Ayun, ayun yung pinaka-ano ko. Sobra ako nag-e-enjoy na ngayon. Kasi nga, hanggang, simula 2019, pero noong 2020, may konting Wala na akong GERD noong 2020. So, baga, si anxiety. Ayan, tapos yung panic attack. Medyo bumalik siya noong 2020 dahil nga nung COVID. No, nung talagang COVID, di ba, nakakatakot naman yun. Tapos, babakunahan ka. Ang dami naglalabasan ng mga balita about sa bakuna. Kaya yun. Medyo bumalik lang si anxiety ko, pati si panic attack ko. Pero, okay naman. Nawala naman siya ulit na simulang naging mas pinili kong maging masaya. Kasi mas lalo kang pahihirapan ni Ansing, pati ni Panic, no, ni Attack, na lalo kang pahihirapan kung iisipin mo yung mga nakakatakot, no? Yung mga negative lagi, ayun. Kaya mas piliin mo ang maging masaya ka. Ayun, mga ka-guardmates. Kaya naman, grabe. Sobrang ang saya talaga agabi. Ay, sobrang saya, no? Na-enjoy ko lahat. Kahit mainit, nakakahingal, okay lang. Hindi tulad dati pag mainit, di ba, mga ka-guardmates, no, pag mainit, grabe na yung atake sa atin, di ba, nahirapan na tayo. Nagpa-panic attack na tayo, kaya yun na. Pero ngayon kasi mga guardmates, para gumaling kayo, mawala na kayo sa ganyang sitwasyon, mas piliin po ninyo ang maging masaya. Ayan, no, kahit sabihin, napakahirap naman maging masaya, ang daming problema. Ayan,
mas piliin po ninyo ang maging masaya. Okay po yun, na mas maging masaya ka kaysa yung isipin mo na yung mga negative. Ayan, paano kayo makakalaya? Paano kayo gagaling? Kasi po, pag inaatake ka ng anxiety, no, tapos nagpanic attack ka na, may nervyos ka na, ayan, kasi kasama naman na si nervyos sa sa panic attack, no? Pagkatapos si anxiety naman kasama na dun si yung nahirapan ka huminga, no? Hindi ka man nahirapan huminga, pero yung parang alam mo yun, yung wala ka nang mahihigop na hangin, hindi ka na mapakali, nababalisa ka na, 'di ba? Kaya yun ang anxiety 'di ba? Ayun. Kaya yun. Tapos magkasabay-sabay sila, tapos may GERD ka pa, no, may acid reflux ka pa. So, automatic yun yung pumupunta yung feelings mo sa tiyan. Nandoon talaga, nasa tiyan talaga siya. Kasi ako nararanasan ko yan. Pag ako, nag-anxiety na ako, nagpapanik na ako, ang nararamdaman ko, nilalamig ako. Tapos yung tiyan ko, tumitigas ang sikmura ko. Ayun, magkarugtong talaga sila. Tapos yung feel mo na parang kang natatae, na nauutot ka, na hindi ka na mapakali, ang bigat-bigat na ng dibdib mo. Ang bigat-bigat na ng dibdib mo. Ayun yung mga nararanasan. 'Di ba? Kaya, ang daldalo kasi. Kaya yun. Kaya mga ka-GERD mates, pag inatake ka ni anxiety, no, ni panic attack, yan, ni nervyos, no, tapos may GERD ka pa, mas lalong nagiging pahirap Mas lalong nahihirapan si GERD. Ayan, lalong si GERD talaga. Inaalagaan si GERD. Ayan, mas lalo tayong nahihirapan yung feeling natin sa sikmura natin. Sumasabay talaga siya. Kasi ang taong na-stress, kumukulo po yung acid. Lahat naman tayo may acid 'Di ba? Kasi yun yung nagtutunaw ng kinain natin. So, ayun nga. So, napakahirap. Kaya yun yung mga nararamdaman natin, lalo tayong nahihirapan. Kaya mga ka-GERD mates, papakita ko sa inyo yung pagkain ko ngayong umaga. Dahil ako ay okay na, wala na akong pinoproblema sa aking tiyan, wala na si acid reflux, wala na si GERD. No, pakita ko sa inyo, may tira pa nga ako ritong ulam simula kahapon. Ayan, kahapon. Ayan nga mga ka-GERD mates, ito lang almusal ko ngayon kasi wala talagang nakahandang almusal ngayon. Tsaka tulog pa yung mga anak ko. Halos kakagising ko lang din. Di pa ako nakakapaganda ng almusal namin. Ito yung almusalin ko. Tinapay. Tapos papalamanan ko ng... Asan na? Papalamanan ko ng ano ba to? Maha Blanca. Galing to sa party namin kahapon. Ayan. Dalawang nga yan Tapos ito yung niluto ko. Ito na lang yung natira. Kasi nag-iwan ako para sa bahay. Ito yung chicken with pineapple. Ayan, pero yung dinala ko dun kagabi sa aming party ay, syempre, malaking lalagayan yung naka-tray. Kaya mga ka-GERD mates, hihiwain ko muna ito para makakain ako habang tayo ay nagkikwentuhan. Kaya mga ka-GERD mates, pasensya na sa aking camera. Naipalaman ko na ang Maha Blanca sa tinapay. Sirado ko na. Kain ako. Kain tayo mga ka-GERD mates. Gutom talaga ako. Nagutom ako kasi hirap ngumaya. Ayan. Ang sarap ng Maha Blanca. Bago siya ipalaman sa tinapay. Ayan mga ka-GERD mates, alam ko mga ka-GERD mates, gagaling na din kayo. Malapit na kayong gumaling. Tiwala lang kayo kay God. Manalangin po kayo palagi. Ayan. Mga ka-GERD mates, alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam pag gumaling ka na sa GERD. Pero may isa lang akong napansin. Oras na, kasi kung dati, hindi pa as in disorder talaga. Ayun, nahirapan ako using camera ko. Yan. May sinasabi kasi na anxiety disorder. Ayan. Kaya yun. Wait lang nga, pasensya na sa camera ko magulo. Ayan. Kasi kung dati nung bata tayo, nakakaranas din naman tayo ng mga ganyan ng anxiety. Parang simple lang Hindi naman siya as in, hindi naman halos lahat ng tao pag nakakaranas ng mga pagkabalisa,
katulad na ng sa atin. Kasi po tayo, hindi ko na kung ano yung pinagkaiba. Ang hirap kasi magsalita, hindi kasi ako nag-Google, hindi ko pa inaral. Wow. Yun. No? May sinasabi kasi chronic anxiety. May sinasabi din anxiety disorder. Ayan, so hindi ko alam kung ano ba yun, kung ano yung sa atin. Bakit? Kung dati kasi normal lang naman, nagkaka-anxiety tayo, yung parang nag-iisip tayo, ano bang kakainin natin sa susunod na araw, ano yung kakainin natin, ano yung gagastusin natin sa mga susunod na linggo. Yung mga ganong isip lang na hindi naman super stress talaga, yung parang nag-aalala ka lang kung ano yung mga panggamit natin, kung ano yung gagastusin natin, yung mga gano'n, pero nakakapag-isip ka pa ng normal, nakakontrol mo pa yung sarili mo, yung normal lang. Yung parang nag-iisip ka lang na mas magandang plano. Ayan, no, kahit na babalisa ka na, nag-aalala ka. Pero kasi sa atin, ang nararamdaman po natin, sobra talaga. As in, nandoon yung feeling na manlalamig ka, tapos manginginig ka, natatakot ka na, tapos nahirapan ka huminga. Yung parang nababalisa ka, di ka na talaga mapapakali, tapos sasabay na si panic attack. Kaya yun yung nagpapanik ka na yung alam mo, kakaiba talaga. Tapos doon na mararamdaman mo yung palpitations ba. Tapos, yan, si Buwana, uy! Ayan, may nararamdaman mo na yung nagpapalpitate ka na. Tapos yun na yung nervyos. Ganun yung mga nararamdaman kasi natin eh. Pero, ayun na nga, gumaling na ako sa GERD. Pero, aaminin ko sa inyo mga ka-GERD mates, wala na po talaga ako. Hindi naman kasing wala, no? Si anxiety, wala na. Si panic attack, wala na. Wala na si nervyos. Ayan, ano pa ba? Basta wala na sila. Pero, pagdating sa pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, lalo na yung kasama natin sa bahay, pag meron kang mabalitaan na hindi maganda, bumabalik po siya, lumalabas. Kung dati, parang merong halimbawa, anak mo nadapa. Kung dati, pag nadapa, pinapagalitan mo, napapalo mo pa, ikaw pa yung matapang. Pero, dahil nakaranas na tayo ng ganyang klaseng, basta yan, nakaranas na tayo ng ganyang karamdaman sa utak natin. Ayan. Pag meron sa pamilya natin, yung kasama natin sa bahay, or basta yung tao malapit sa atin, may mabalitaan tayo sa kanya. Grabe po. Aminin ko po sa inyo yan, mga ka-GERD mates. No? Ang sinasabi ko sa inyo, gumaling na po ako sa GERD. Ayan. Pero si anxiety, pati si panic attack, sabayan na natin si nervyos, lahat na nararamdaman ko nakakaiba. Nararamdaman ko pag meron akong mabalitaan sa pamilya ko or may biglaan sa pamilya ko na hindi magugustuhan ng isip ko, nararamdaman ko po talaga. So, ang ginagawa ko, hindi na siya tulad naman ng dati na buong araw-araw, aatakihin ka, hindi. Sa oras na yun mismo, mararamdaman mo siya. Pero, kailangan mong paglabanan. Kailangan mo ibaling yung isip mo sa masaya. Kailangan mo tanggapin na, okay lang, nangyari na eh. Wala na tayong magagawa. Ayusin mo yung isip mo. Ikomportable mo yung isip mo sa nangyari na, okay lang. No, halimbawa lang. Okay lang, may namatay. Siyempre, may mararamdaman ka talaga. Pero isipin mo, kasi kung dadamahin mo yung nararamdaman mo, mahihirapan ka po, mga ka-GERD mates. Kagaya ko. Nahirapan din po ko, pero lagi kong tinatatak sa buhay ko, pag may mamatay, normal lang. Tao lang tayo na mamatay tayo. Normal lang mamatay ang tao. Ayan, normal lang magpaalam ang tao. Ayan. So, doon pa lang, pag meron ng mamatay, hindi na ako inaatake. So, tanggap ko na eh. Kasi normal na. Tanggap na ng isip ko. Pero kung takot ka mamatay, kasi ako di po ako takot mamatay. Ayan, kasi nga po, syempre, ang Diyos po ay tinanggap ko na sa buhay ko. Ayan. Kung ikaw takot mamatay, tapos meron kang mabalitaan sa pamilya mo na namatay, talagang aatakihin ka. Ikaw ang mahihirapan, hindi sila. Kaya yun. Kaya kailangan tanggapin mo sa buhay mo yung mga mangyayari. Ayun. Or halimbawa,
o anong mga balita sa pamilya mo, kailangan mong tanggapin. Sabi mo, normal lang, tao lang. Ganun. Nangyayari talaga yung mga ganun bagay. Yung mga ganun pangyayari. Kaya yun mga ka-girlmates, sinasabi ko na okay ako. Oo, okay ako. Mas pinipili ko po maging masaya ako kaysa mag-isip ako ng mga negatibo. Kasi alam ko, nandiyan pa din si anxiety. Nararamdaman ko siya sa tuwing binababalitaan ako sa pamilya ko. Pero hindi naman sa tuwing, wala naman, di naman araw-araw, wala naman sa buong taon, wala naman. Normal lang, tulad yan, meron ako, kung halimbawa, anak ko, a-attend siya ng JS niya. Etong hotel na to, first time ko lang to maririnig yung pangalan ng hotel, first time ko lang din mapupuntahan. So, JS, buong magdamag, walang anak ko. Tapos, hindi sila makakahawak ng cellphone, ayan. Hindi makakapag-chat. Ayan, kailangan tong lugar na to, kilalanin ko muna. Itong lugar na to, kailangan makita ko, kailangan maihatid ko siya. Kailangan meron kaming usapan ng anak ko na lagi kang mag-a-update para hindi ako nag-aalala. Ayun. So yun, doon pa lang, inaayos ko na yung sitwasyon. Yan, inaayos ko na yung sitwasyon. Kailangan mag-update siya. Pag mag-update siya, masarap ang tulog ko. Kaya yun, yun yung mga ganun. Kasi pag hindi mag-update, hindi ko mapuntahan yung lugar na pupuntahan nila, mag-aalala na mag-aalala ako, titigas ang tiyan ko, mga girlmates. Lalamigin ako, nginginigin ako, mahirapan ako huminga. Ayun. Tapos, halimbawa, kasi may mga nangyari, sa taon na to, may nangyari talaga na sinubok talaga. Kaya doon ko naramdaman, sabi ko, wow, magaling na ako sa GERD, pero si anxiety, si panic attack, nandoon pa rin pag mapunta ka sa sitwasyon na pwede silang lumabas. Yun, tulad ng anak ko, nadapa siya. Nung nadapa siya, itong ngipin niya, biyak talaga. So, naglalaba ako, pagod ako. May plema. Naglalaba ako. Pagod ako. Biglang may pumasok sa pintuan. Mama! Sabi ko, ano? Nadapa ako. Ay, nakita ko na parang sasalita siya, biyak ngipin niya. Nagalit ako. Nung nagalit ako, sabi ko, ano ba? Ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit tumakbo? Ayun. Dapat, yung naging reaction ko pala doon, dapat, naging relax ako. Dapat tinanggap ko, dapat nagdahan-dahan. Kapatingin nga, ngipin mo. Kasi yung talaga, ayoko, wag kang mag-sorry sa akin. Ayoko makita ang ngipin mo. Sinabihan na kita galit ako Yun, dapat, ang magiging reaction ko doon, kalmado. Tanggapin yung mga nangyari. Kasi tapos na. Wala na magagawa. Hindi na maibabalik na hindi siya nadapa, hindi nabasag ngipin niya, walang dugo, ganun. Nangyari na kailangan pong tanggapin. Ayun. So, yun. Simula nun, nagalit ako. Tahimik lang ako. Naramdaman ko. Grabe po, grabe po yung palpitate ko na naramdaman ko. Ang bilis ang tibok ng puso ko. Nilamig ako, hinanap ko yung Picasin oil ko. Uminom ako ng Gaviscon. Yung Gaviscon hindi naman yun. Wala naman akong GERD. Bakit ako uminom ng Gaviscon? Kasi nasa sikmura So, pwedeng uminom mo ng Gaviscon kasi pag ganun kasi sumasabay yung acid din natin kumukulo. Kaya yun, inom mo ng Gaviscon. So, nakapag-relax ako kaunti. Nagsinghot ako, nag-amoy-amoy ako ng Picasin oil. Tapos, bandang uli sabi ko sa anak ko, okay lang yan, nak, maayos yan. Pinapalakas ko din yung loob niya kasi umiiyak siya. Tapos pati ako, pinapalakas ko din ang loob sa salita na yun. Pagkatapos sabi ko, labas tayo, ikot tayo. Nung nag-ikot-ikot kami, na-relax yung utak ko, nag-ikot kami habang may dala akong Picasin oil. Tapos yun na, tapos hanggang sa, hindi ko inaamin sa pamilya ko na nararamdaman ko yung dating nararamdaman ko. Nahirapan ako huminga. Basta nag-relax lang ako, umiyak ako, nag-pray ako. Tapos yun, hanggang kinabukasan, okay naman na kasi, kinabukasan, pina-check na namin sa dentist. Ayun, naging normal na yung pakiramdam ko. Basta ganun lang Basta pag nandun ka sa sitwasyon na iisipin mo yung puro ka negatibuhan. Ayun. Talagang atakihin ka. Kaya kailangan kung ano yung mga nangyayari, tanggapin. Huwag mag-isip ng kahit na ano. Tanggapin ang lahat na mangyayari sa paligid natin. Kasi normal lang yun. Hindi na may babalik.
kung ano yung mga nangyari na hindi mo maibabalik sa normal. Kaya yun. Kaya naman mga ka-gird mates, no, itutuloy ko na yung aking pagkain. Maraming salamat. At patuloy nyo po akong subaybayan. Sa mga bago pa lang, subscribe nyo po ako. Ayan. At sisibagin po ako mag-upload lagi ng video at magkukwentuhan tayo lagi. At isi-share ko sa inyo yung mga karanasan ko sa gird. Ayan. Bye-bye. God bless you.